Good morning. Morning. Ulit. Good morning. Okay. Sinisigurado mo lang na nandito pa kayo at hindi kayo inaantok dahil sa napakalamig ng panahon. Ano po? Salamat sa Panginoon sa pagkakataon na pinagkaloob sa atin ngayong umaga para pag-aralan po ulit ang kanyang salita. Buksan na po natin ang ating mga Bibles sa Proverbs chapter 17 verse 22. Proverbs 17:22. Hinihiling ko po ang bawat isa na tayo magsitindig para basahin natin ito lang sabay-sabay. Shall we all stand and let's read this together? Okay? Ready? Begin. A cheerful heart is good medicine, but a crushed spirit dries up the bones. Pagpalain po ng Panginoon, ang pagkabasa ng salita tayo po'y panalangin. Panginoon, salamat po sa karunungan na patuloy na pinagkakaloob po sa amin para maunawaan po ang kamangha-mangha at napakaganda mong salita. Kung tutuusin, Panginoon, hindi kami karapat-dapat na magbasa nito, mag-aral nito. Pero salamat sa inyong biyaya, binigyan mo kami ng karapatan, binigyan mo kami ng pagkakataon. Lord, sa aming pag-aaralan ngayong umaga, tulungan mo inyong lingkod na may bahagi ito ng maayos, na maliwanag, at naunawaan ng bawat isa. At lalo dito, Lord, ang aming panalangin, ito po ay may sagawa namin sa pamamagitan po ng inyong biyaya. Kaya samahan na kami, Panginoon, sa aming pag-aaral. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Takaw po na po kayo. Bukas, alam niyo po ba kung ano ang mangyayari? July 22, 2024. Ano pong mangyayari sa ating bansa? One of the event. Ano? Okay, may SONA bukas. Ano ba yung SONA? Ano? Yung State of the Nation Address, pangatlong SONA ni President Bongbong Marcos. No? During SONA, katulad po ng ating narinig, simula pa noong nagkaisip tayo, no? Ito ay report ng Presidente, no? Sa kanyang mga accomplishments. At alam po ninyo, sabi ng isang senador, sana naman ang i-report bukas ng ating Presidente or ang sabihin niya or ang nilalaman ng kanyang SONA hindi yung kanyang mga pangarap, no? Hindi yung kanyang mga plano. Since ngayon ay third year na niya sa panunungkulan, sana ang nilalaman ng kanyang SONA ay mga accomplishments, no? Yung mga natapos niya, yung mga nagawa niya, yung mga solusyon na kanyang naibigay sa problema ng ating bansa. Di po ba? At na-expect niya, sabi ng senador na ito, na i-discuss niya yung problema ng agrikultura. Di ba ang pangako ni President Bongbong Marcos ay magkano ang bigas? Magiging 20 pesos, no? Pero nahihirapan. For the past 3 years, sabi ng mga agriculturists, ng mga businessmen, no, ay imposible na mapaabot ng 20. No? Talagang kinikwenta nila paulit-ulit. No? Talagang malulugi ang gobyerno, no, kung mapapaabot ng 20. Kaya nga, hindi ko alam kung bakit nahumaling ang mga Pilipino sa pangakong yun na parang napaka-imposible talaga. Pero, sana makita natin, kumbaga 6 years naman ang kanyang panunungkulan. Hopefully, bago matapos ang kanyang term, ay kahit man lang 22, ay mapaabot. No? Pero yun nga, ito ang ina-expect ng buong sambayan ng Pilipino na magkaroon ng magandang balita sa bigas. Kasi siguro sa mga parents dito or sa mga breadwinners dito ay nararamdaman natin, no, na parang walang improvement. No? Yung sa kadiwa, yung 29 pesos, nakabili ba kayo nun? Yung worth 29? No, sa kadiwa. Normally, yun yung mga luma ng bigas. Ano? Hindi na masarap kainin. Maraming bato. No? At yung tatay ko, nung nabubuhay pa siya, hindi siya bumibili doon. No? Magbibigas ang tatay ko nga, kaya nasabi niyo sa inyo. Hindi siya bumibili doon sapagkat hindi daw maganda yung bigas doon. Okay? So, yan ang mga ina-expect ng tao na may parinig, no, bukas. Ano yung solusyon, no, na ginagawa ng ating pong
pamahalaan. Ang pangalawa ay yung education. Di ba? Hindi ko alam kung narinig yung balita, tayo ay ulelat pagdating sa comprehension. No? So, ibig sabihin, may problema talaga yung ating educational system. So, ano ang plano? Ano ang plano ng ating pamahalaan pagdating sa education? No? Nakakatuwa at meron ng mga laptop ang mga batang ito. No? Napakapalad ng mga estudyante ngayon, talagang nagagawa ng paraan na magkaroon ng laptop. Di ba? Meron mga panahon namin, ako, lalo na nung elementary ako, bag, isang notebook at isang lapis na binagenda ako. Graduate din ako. Pero yun nga, merong problema ang ating educational system. So ano yung solusyon na iniisip, no? Or ginagawa ng presidente when it comes to our education? Paano ito nag-i-improve? Or paano ito mai-improve? And then ang pangatlo yung ating security or safety. Diba? Tayo ay talagang binubuli ng China, no? Lalo na sa Masinloc, kawawa talaga yung mga banging isda, kawawa yung ating hukbong, ano ang tawag doon? Yung Navy natin, yung Philippine Navy. Talagang, kung makikita nyo yung nangyari last week, the other week, and last month, talagang matindi ang kanilang pamumuli. At kumbaga gigil na mga Pilipino, pero yung ating presidente ay relax lang. Hanggat maaari ay ang dapat maghari ay mga cooler heads, yung mga malalamig na ulo. Kasi the moment na merong isang namatay, pasaktan, no, ay hindi natin alam kung anong pwede mangyari. Kung pwersa lang ang pagbabatay, talagang talo tayo talaga. Ano? Parang David at Goliath, no, ang mangyayari. Pero ito pong sitwasyon ito, mga kapatid, ito ilan lang, na marami pa ng mga issue na gusto marinig ang mga tao. Pero ito po, ang mga bagay na gusto marinig ng buong sambayanan. Ano yung solusyon na ginagawa? Di po ba? At alam po ninyo, ito pong mga issue ito ay matagal nang inaayos, matagal nang isinisigaw ng sambayanan. Ayusin natin. Pero nakakalungkot na sa kabila ng pagpupursigi ng ating pamahalaan, hindi pa rin po siya naaayos. Merong masasabi, meron pa rin reklamo ang sambayanan. Di ba ba? Ilang presidente na ang kumbaga sa aking buhay, ilang presidente na ang nakita ko, ganun at ganun pa rin ang isinisigaw ng sambayanan. Hindi pa rin mabigyan ng solusyon. Sa umagang ito, mga kapatid, may isang bagay din na kailangan nating solusyonan sa ating pong buhay. No? Last week, pinag-aralan po natin, or this month, ang pinag-uusapan po natin ay yung ating health. No? Ikaw ba ay healthy or not healthy? Okay, sa bagay ito. Since ngayon po ay Nutrition Month, no? Ay napaka-appropriate po na pag-usapan natin yung ating health. At last week, pinag-usapan natin yung ating pag-iisip. No? Na nakita natin last week na kung ano ang ating mga inisip, yun ang ating nararamdaman at yun ang ating ikinikilos. Kaya napakahalaga na ayusin natin ang ating pag-iisip sapagkat punong-puno ng kasamaan, kasalanan ang ating pong isip. Sapagkat kung papanatilihin po natin, hindi tayo magkakaroon ng renewed mind, sigurado yung ating mararamdaman at yung ating ikikilos ay masama din. Di po ba? Naniniwala ako ng dahilan kung bakit nahihirapan ang ating mga presidente na ayusin ang problema ng ating bansa because we don't have a renewed mind. We need a renewed mind. Ngayon po umaga, pag-uusapan naman natin ay a cheerful heart. No? Ang kailangan po natin ayusin ay ating mga puso. Gaya na sabi ko sa inyo, kung ano ang nilalaman ng isip, no, dapat yun ang mag-control ng nararamdaman ng iyong puso. But the problem many times in our lives, I don't know if you will agree with me, but I guess you will agree with me, mas nagiging powerful, no? Mas na-overpower ng puso ang ating pong isip.
Di ba? Many times, alam natin na masama yung isang bagay, pero dahil sa yun ang dinidikta ng ating puso, di ba? Ay ginagawa natin. Na hindi bali, minsan lang naman. No? Pero may isang pelikula ata, ang title ay, Gaano Kadalas ang Minsan. No? Kasi minsan niya, siniisip natin, isang beses lang naman eh. Kaya lang din niya, yung minsan na yun, minsan napapadalas. Hanggang sa hindi mo ma-realize, or hanggang sa ma-realize mo, na sugapa ka na pala. Di po ba? So, ngayon pong umaga, kung ang isip natin ay kailangang ayusin, dapat ang ating din puso ay kailangan maayos. Ano ba ang ibig sabihin ano ba ang nilalaman ng ating puso? Or ano ba yung puso na tinutukoy dito sa ating pong pag-aaralan ngayon pong umaga? No, ito ba yung puso na nandito sa ating dibdib na pagkabiluksan mo? Ito yung tumitibok? Ito yung nagdi-distribute ng dugo sa buong katawan natin? Hindi po ito yung literal na puso. No? Kundi, according po sa mga Bible scholars, the heart here is the seat of our intellect, our emotion, and our will. No? Ito daw po yung tinatawag na puso. Pagka sinabing heart, ito yung sentro ng ating pong pagkatao. Okay? So, yung mga decision natin, yung ating pakiramdam, no? Yung ating pong mga iniisip ay nagmumula daw po dito sa puso na ito. Okay? So, kailangan ayusin po ito. At ang isang maayos na puso daw ay cheerful heart. Isang masaya, masigla na puso. Ngayong umaga, what kind of heart do you have? Do you have a cheerful heart? O malungkot? O hindi nyo maintindihan kung ano? Okay? So ngayon, pag-aaralan natin, what is a cheerful heart? Okay? So, nasabi dito sa Proverbs 17 verse 22, a cheerful heart is good medicine. Wow! No? But a crushed spirit dries up the bones. Okay, so makikita po natin dito, no, na masaya pala at masiglang puso ay parang gamot. No? In fact, ang literal translation po nitong a cheerful heart is a good medicine, or is good medicine ay a cheerful heart gives healing. Okay? Yun po literal meaning niya. Ang masayang puso ay nakakagaling. Okay? Mamaya makikita po natin yan. So, para mas ma-appreciate po natin ang cheerful heart at makita natin bakit kailangan magkaroon tayo ng cheerful heart, mayroon 3 reminders na dapat tayong malaman about a cheerful heart. Paalala, una, the importance of a cheerful heart. Bakit mahalaga na meron tayong masaya, masigla na puso? Ang una, the interpretation of a cheerful heart. Ano bang ibig sabihin ng cheerful heart? According po sa isang writer, si Sarah Frankel, basahin niya po natin, a cheerful heart is, ready, begin, the unwavering trust that God knows what He is doing and has blessed me with the opportunity to be part of it. Ito daw ang ibig sabihin ng cheerful heart. Okay, gusto ko pong tandaan niyo ito. Ang cheerful heart, kung ikaw ay meron ito, hindi daw ito yung ikaw ay lagi nakangiti. O tawa ng tawa. O kahit saan kita makita, lagi ito nakangiti. O tumatawa. Pagka nakakita kayo ng gano'n, kahit mag-isa, ngumingiti siya, tumatawa. Anong maiisip niyo doon? May topak, may problema itong taong to. No? Hindi yun ang ibig sabihin yan. At hindi rin po ang ibig sabihin ng may cheerful heart ay manhid. Manhid sa pain. No? Hindi na siya nakakaramdam ng pain. Kundi ang ibig sabihin po ng cheerful heart dito ay patuloy kang nagtitiwala sa Panginoon, no? Patuloy kang sumusunod sa Kanya sapagkat alam mo na ang ginagawa ng Panginoon ay mabuti. Okay? Kahit na masama yung nararanasan mo, no? Kahit na hindi mo may paliwanag yung nangyayari sa buhay mo, may tiwala ka pa rin sa Panginoon. No? Na yung nangyayari sa iyo, no?
ay gagamitin ng Panginoon para sa ating kakabuti. Hirap na naman. Katulad nga po nung namatay ang aking parents when I was 16. Parang sabi ko noon, ano kaya ang ikakabuti sa akin ito? Namatay yung tatay ko ng July. The following year, yung nanay ko naman May. No, 10 months lang ang pagitan nila. And I was 16, graduating ng high school, magka-college. No? Eh, dun sa amin, sa Calapan, no, nung panahon namin, parang kawawa kapag hindi ka nag-aaral. No? Kawawa kapag na-delayed ka ng pag-aaral. Talagang ikaw yung ikaw pagtatawanan ka ng mga kaibigan mo, ng mga kalaro mo. No? Kaya nga kami nung kinder pa lang. Kinder na ako ha. Ikaw, anong grade mo? No? Kumbaga, nakapasok pa lang ako sa school, pinagbabalaki ko na. Kaya kung hindi ka pumapasok sa school, ay kawawa. Kaya kami, talagang sinisikap namin na pumasok sa school. Kahit hindi namin maintindihan yung sinasabi ng teacher. Basta nasa school kami. Di ba? So, makikita po natin na sa mga ganong klaseng tragedy, ano kaya ang purpose ng Panginoon? Anong dahilan? Bakit kinuha ng Panginoon yung parents ko at that young age? Na alam niyo po, as I reflect yung mga experiences ko in the past, this is what I realized. No? Naging Christian po ako nung 11 years old ako. December 23, 1980. Tinanggap ko ang Panginoon bilang sarili. At alam po ninyo, nagtataka ako bakit iniligtas ako ng Panginoon nang ganun kabata pa. 11 years old. Sana niligtas ako ng Panginoon mga 20 or 25 years old. So, dun sa span ng 5 years na pinag-aaralan ko ang Biblia, no, nakita ko na kung gaano makapangyarihan ng Panginoon, nakita ko na ang Panginoon ay kumakalinga, no, sa kanyang mga anak. Nung kinuha ng Panginoon yung parents ko, doon ko na isip na niligtas ako ng Panginoon nung 11 years old. Kasi pagdating ng 16, kukunin niya yung parents. Kumbaga, ngayon kong sabihin, kahit pa paano, malalim na yung aking pananampalataya sa Panginoon. Naiintindihan ko na ito. No? In fact, because of those experiences, ito po ang naging team verse ko. Maraming, ito rin po ang inyong life verse. Sa Romans chapter 8, verse 20. Basahin niya po natin. Ready? Begin. And we know that all things work together for good. To those who love God, to those who are the called according to His purpose. We know that all things work together for good. Hindi niya sinabi na we know that some things, or some good things, or some bad things. Sabi niya, all things work together for good. Good or bad. No? Yan ay pinaglalakit-lakit ng Panginoon para sa ikabubuti. So that time, no, nung mabasa ko itong talatang ito, for sure may gagawin mabuti ang Panginoon sa akin. Na-realize ko rin noon na ayaw ng parents ko na magpastor ako. So, marahil yun ang reason. No? Kasi, ang hirap naman na gagawin ko isang bagay na ayaw ng parents ko. Nagalit sila sa akin. Katulad ng na-share ko sa ilan sa inyo, pinalayas ako ng ng parents ko nung pinipili ko magpapastor. So siguro kung buhay sila, hindi ko alam kung gaano katindi yung away natin. At alam ng Panginoon na madidistract ako pagka galit ang parents ko sa akin. Kaya marahil, yun ang reason kung bakit kinuha ng Panginoon sila. So, marahil yung complete reason, malalaman ko pagka nagkita na kami ng Panginoon. He will tell me kung ano talaga dahilan. So, tayong lahat, naka-experience tayo ng mga losses. Di ba? Yung ating loved one, nawala. No? Yung ating cellphone, nanakaw. No? Sila naka-experience yung nanakaw ang cellphone. Nanakawan na rin ako sa recto. No? Talagang
Kala ko may exempt ako, no? Pero wala, hindi ako pinatawad ng mga magnanakaw doon. Inaisahan talaga. So, yung mga ganun, galit na galit ka, no? Naisahan na nakawad ka. Pero yun, may purpose ng Panginoon. No? Doon sa cellphone na yun, na latest noon, yung 3210, na latest na. Siguro kaya kinuha ng Panginoon yun, ay, ito ang na-realize ko, pag kami kinukuha ng Panginoon, may papalit siya. And sometimes yung ipapalit niya, much better. Diba? Pero syempre, pagka nandun ka sa panahon yun, hindi mo talaga siya matake, hindi mo siya matanggap. No? Kasi, lalo na pag napamahal na sa'yo, yung bagay na yun, yung tao yun, o yung sitwasyon. Pero ito po nagko-comfort sa akin. Every time na nakaka-experience ko ako ng losses, we know that all things work together for good. At ito pa, sabi pa sa Ecclesiastes 3, verse 11a, He has made everything beautiful in His time. No? So sa timing ng Panginoon, tandaan nyo ito iba ang timing natin sa timing ng Panginoon. Ang timing natin, masyado tayong mainipin. Di ba? Gusto natin, now na. No? Lord, bigyan mo ako nito, now na. At pagka hindi dumating, nagre-reklamo tayo. Tandaan natin ito mga kapatid. Alam ng Panginoon kung kailan ibibigay yung pangangailangan natin. Though many times naiisip natin na parang delayed na ang Panginoon. Pero kung iyong i-evaluate, kung iyong titingnan yung bigger picture, ay talagang perfect ang timing ng Panginoon. Na-realize ko na ang buhay natin ay parang jigsaw puzzle. So siguro kayo ay naka-experience na magbuo ng isang jigsaw puzzle. No? Na nawasak, nagkahiwa-hiwalay because of sin. Pero ang Panginoon, binubuo niya yung ating buhay. Diba? Isa-isa. At kung tayo makakahintay lang, ganito pa nakaganda itong jigsaw na ito. Diba? Pero sometimes, naiinip tayo, parang minsan isinisingit natin yung ating mga sarili sa mga, kumbaga, sa mga spaces na hindi naman kasukat. Okay, nakuha niyo po ako. Parang, sige, pwede na to. Okay na to. Alam niyo, may mga bagay sa buhay ko na pinagpe-pray ko na mangyari, pero bakit hindi nangyari? Parang, pwede na ako dito, Lord. Masaya na ako kung dito. Pero, hindi talaga pinayagan ng Panginoon nandun ako kasi hindi ako para doon. Meron siyang inihanda sa atin na saktong-sakto para sa atin. Katulad ng isang jigsaw puzzle. Okay? So, ngayong umaga, gusto kong matutunan natin. Pagka nawala yung isang bagay sa atin, masakit. No? Talagang iiyak tayo. Pero, yun nga. Pwede pa rin maging cheerful tayo sapagkat yung thinking na ang dahilan bakit ito kinuha ni Lord, dalawang bagay. Una, makakasama ito sa akin. Pangalawa, may mas mabuti siyang ipapalit. Okay? Lalo na sa mga mag-boyfriend, pagka nagkahiwalay, talagang parang parang mamamatay na. Although may kakilala talaga ako na taga-Palawan, nung nag-break sila ng girlfriend niya, nagpakamatay talaga siya. Kinabukasan, nag-big siya. Kasi akala niya, wala na nasira na yung mundo niya, yung buhay niya, kasi wala na yung kanya girlfriend. So tandaan po natin ito, pagka may nawala tayo sa buhay natin, masakit man, dalawa lang ang kahulugan ng ibig sabihin. Either makakasama siya, or yung bagay niya, or ay ipapalit ng Panginoon na mas maganda. Yung trabaho, bakit ako natanggal sa trabaho? Bakit hindi ako na-promote? Diba? Either, hindi ka pwede doon, hindi ka bagay doon, at merong inihanda ang Panginoon na mas maigi. Maghintay lang. Katulad po ng jigsaw puzzle, hindi mo pwedeng
bilisan ng pag-ano niyan, ang pagbubuo niyan. Di ba? Maliban na lang kung talagang itong ganito kalaki ay hanggang sa ulado mo na. Pero it takes time. Ang Panginoon, mga kapatid, sa buhay natin, hindi pa tapos. Marami pa siyang binubuo. Hayaan natin na buuin tayo ng Panginoon. Kasi kung tayo, because we are all nearsighted, akala natin, yung nakikita natin, yun na yun. Pero ang Panginoon, kita niya yung big picture. Kaya patuloy tayo, mga kapatid, na magtiwala sa Kanya. When we trust the Lord, in spite of what's happening in our lives, we can have a cheerful. Magkakaroon ka na, may kasiyahan, may confidence na gusto. Hindi ka matataranta, hindi ka magagalit, hindi ka basta-basta mag-discourage. At kung sakaling madiscourage ka, pag naalaman mo itong truth na ito, babalik yung energy mo. Sisigla ka ulit. Kaya kung nadi-discourage ka sa umagang ito, I hope this message will encourage you, will change your heart and your mind. Sana magkaroon ng sigla ang ating puso. Okay, so balikan natin, Proverbs 17:22, a cheerful heart is a good medicine, but a crushed spirit dries up the bones. Kaya ang pangalawa, hindi lamang yung interpretation, but the impact of a cheerful heart. Anong epekto nito? No? Sa iyo at saka sa ibang tao. Base dito sa ating talata, a cheerful heart is a good medicine, but a crushed spirit dries up the bones. So, ano yung impact niya? Una, it improves your health. No? Magiging maayos po ang iyong kalusugan. Ayon po sa American College of Cardiology in Harvard Medicine at sa John Hopkins Medicine, ang masaya na disposition sa buhay, yung contentment daw sa buhay, ito daw po ay nagiging panangga natin sa kahit anong mga physical diseases. Okay? Based po sa research. Pagka positive lagi ang iyong iniisip, no? Parang kahit mabigo ka, alam mong makakabangon ka ulit. Yung ganun daw disposition sa buhay. According sa mga kilalang mga hospital na ito, ay makakatulong na mag-improve ang ating pong kalusugan. Paborito yung basketball player talaga ay si Michael Jordan. No? At one time, tinanong siya, ano masasabi mo sa iyong pagkatalo? Alam niyo sabi niya, I did not lose. I just ran out of time. So ganun yung mga positive thinker, no? Hindi ako natalo, naubusan na ako ng oras. No? Ang ibig sabihin, there's another chance. Kaya, yun nga, hanggang ngayon ay pinagdidebatehan pa if he's the greatest of all time. No? The greatest player, NBA player of all time. Pero, in my opinion, no? Ewan ko kung anong inyong opinion, but in my opinion, based on what I've seen, for me, he is the greatest basketball player. In my opinion, because of, pag tinignan nyo talaga yung kanyang mga highlights, ay mabibilib po talaga kayo. Ako, bilib ako. Okay? Ganun ang kanyang attitude. Pag natalo ako, hindi nakatapusan ng mundo. No? Meron another chance. Kaya, alam nyo, ang isang bilib yung isang teammate niya, si B.J. Armstrong. Sabi niya, alam mo ba si Michael Jordan, no, mag-golf yan ng mag-golf yan ng 36 holes. Nasubukan ko na mag-golf ng gano'n, yung 18, pero yung maliliit lang yung distance. Ang hirap, nakakapagod. Eh yung 36 pa. Tapos, ang sabi nung teammate niya, hindi yan natutulog. No? Hindi yan natutulog, parang laging tumapasing-gising yan. No? Bisa kakasino siya. No? Pero pag naglaro, grabe. No? Nasabi ni B.J. Armstrong, lalo na siguro kung natulog yan.
ha? Baka ang daming championships niya. Bakit gano'n? Because of his cheerful heart. He's always hungry to win. Ayaw mga kapatid, kung magkakaroon po tayo ng masigla, masaya, no? Contentment sa buhay natin. Our health will improve. Na-experience nyo na ba yun? Mag-i-improve talaga ang ating po kalusugan. Yan po ay based sa research. Next is, you will influence others. You will influence others. Pagka nakita ng mga tao na, bakit masigla tong tao ito, masaya lagi itong tao. May kaklase ako sa Bible school. Ang tawag namin sa kanya ay Dolphy. Kasi ang pangalan niya ay Leopoldo Tolendo. Kaya ang tawag namin sa kanya Dolphy. Kasi lagi siya nagpapatawa. Sabi ko, ikaw ba hindi nalulungkot? Hindi ka ba nagkakaroon ng problema? Sabi, Brad, nalulungkot din ako. Nalulungkot din ako. Pero, ewan ko, bakit ganito yung nararamdaman ko lagi pagka may problema? Parang binibigyan ako ng strength ng Panginoon na makaisip ng joke. Patawa. Lagi siya nagpapatawa. No? Nakakalungkot nga lamang at maaga siya kinuha ng Panginoon. No? At 24 years old, namatay na siya, natake siya sa puso. Kasi lakas niya kumain ng aligay sa Palawan. Pero, parang pagka yung isang tao, nakita mo na kahit maraming problema, ay masigla pa rin siya. No? Tuloy pa rin siya sa kanyang ginagawa. Tuloy pa rin siya sa kanyang pananampalataya sa Panginoon. It influences others. Makaka-influence siya ka mga. At yun niya, dahil sa nakita ng mga tao na yun ang iyong gamot, yung cheerful heart, kahit sila, paano ba yan? Paano ba magkakaroon ng cheerful heart? And in fact, gagamitin dito ng Panginoon for you to share the Word of God to them. Because that's the only way for us to have a cheerful heart. Through the Lord Jesus Christ. Okay? So you will influence others. So may kakilala ba kayo ngayong umaga na nalulungkot, malaki ang problema? Mga kapatid, ngayong umaga, we can help them, we can influence them sa pamagitan ng cheerful heart. So ganito po ka-importante, no? Ang cheerful heart. No? Yung interpretation, nakita natin na ito yung positive outlook sa buhay, ito yung pagtiwala sa Panginoon. No? Yun pong ibig sabihin ng cheerful heart. And then yung impact niya, it will improve your health. No? And it will influence others. Okay, so ang pangalawa na paalaala, hindi lamang importance of cheerful heart, but the instructions to have a cheerful heart. Paano ka ba magkakaroon nito? Diba? Ngayong ito pala ay makakagaling, no? Ito pala ay makakahawa sa iba. Paano tayo magkakaroon? What are the instructions? Okay, so una, cultivate your relationship with God. No? Ganyan sabi ko sa inyo kanina, you can never have a cheerful heart unless Jesus is in your heart. Okay? Hanggat ang Panginoon ay wala sa puso mo, no? Hindi ka magkakaroon ng masigla na puso. Okay. We need to spend time with Him, no? Spend time reading His words. No? Ang sabi dito, basahin nga po natin sa Psalm 19 verses 7 and 8. Ready? Begin. The law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. The statutes of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. Okay, dito po sa inyong pagbabasa, sa inyong pakikinig, sa inyong pag-aaral ng salita ng Panginoon, it will give you joy, mga kapatid. No? Sapagkat makikita po natin ang pagkalinga ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Ipapakita ng Panginoon sa atin ang truth, no? Buwan sa kanyang salita.
In fact, ipapakita rin ng Panginoon sa atin yung ating mga pagkakamali. No? Pero maganda sa Panginoon, pag pinakita niya kung gaano ka kasama, kung gaano ka kamali sa iyong ginagawa, ipapakita niya rin paano ka makaka-recover from that. Sabi dito, the stages of the Lord are right, rejoicing the heart. Kaya ang isang tao na nalulungkot parating, no? Yung walang kasigla-sigla sa buhay, marahil, baka hindi siya nagbabasa o hindi siya nakikinig ng salita ng Panginoon. As I always say, the more you expose yourself to God's Word, mas madaming pagbabago, no? Mas magiging cheerful ang ating po mga puso. And when our hearts are cheerful, no, ito po ay magre-reflect sa ating mga mukha. No? Ito po ay makikita sa ating pong mga buhay pagka cheerful ang ating puso. May nakausap na ba kayong tao na tinanong kung anong edad nyo? Tinanong kung anong edad nyo at kung malaman nilang ganun ang edad nyo, parang, ha? Ano ka na pala? 20 years old ka na pala? Parang 15 ka lang. Di ba? Kabe-birthday ko lang po nung kaya lang ang birthday ko? Nung Friday. No? Tinanong ko si Jen, sabi ko, do I look like 53? Sabi niya sa akin, I look like ano? 40. Wow! Hindi ko binayaran yan. Hindi ko pinersa yan. Sabi niya, I look like 40. Okay? So, what I'm saying is, mga kapatid, pagka meron tayong cheerful heart, when Jesus is in our heart, we will look younger. Tama ba yun? Kasi, alam mo may katulong ka eh. Alam mo may protector ka. Kaysa pagka yung alam mo walang kang katulong, walang magpo-provide ng needs mo, nakaka-stress yun, nakakapangit, no? Nakakatanda. Di ba? Kasi mahal ka kasi parati. Di ba? But when Jesus is in your heart, unconsciously, talagang mag-iiba yung iyong aura. Parang yun yan, sinabi ko sa inyo nung makailan, magra-radiate ang inyong mukha. Parang ang aliwalas ng mukha nyo, parang ang liwanag, parang ang sarap nyo kausap. No? When Jesus is in you. At ito, when you keep on reading, studying His Word, talagang aayusin niya talaga ang buhay natin. So, yun po ang gusto ko na makita natin. We need to spend time with God. And how can we spend time with God? Let us read His Word. No? Nasabi pa po sa Psalm 119, 111, basahin po natin. Ready? Begin. Your statutes are my heritage for me. They are the joy of my heart. Kay Haring David, ang salita ng Panginoon, no? Ito ang kagalakan ng kanyang buhay. Na-experience nyo na ba na sa bagay nung panahon namin, sulat. Sinusulatan ako ni Ate Alina. Alam niyo ba ang pinakamahabang sulat na ginawa niya sa akin? Alam niyo yung continuous na, ano tawag? Continuous na papel? Yung dikit-dikit na papel? Alam niyo yun? Accounting? Oo. 8 page ng kabilaan. Galit yung galit. Baka naman birthday. Ganun ang sulat niya na binigay. Nung makita ko yung, wow, tuwa talaga ako. Gumante ako. Isang notebook naman. Ang sulat ko sa kanya. Yung isang filler, ayun, gano'n. So, hindi ko alam natuwa siya doon. Kasi pangit ang sulat yun. Pero yung 8 na kabila na pages, no, siguro 1 linggo yun, no? Binasa ko talaga siya. Natapos ko na siya nung mga 2 hours nung nabasa. Nung gabi, binasa ko ulit. Tapos kinabukasan, binasa ko ulit. Tapos every time na makikita ko yung natutuwa talaga. Ganun po ang pakiramdam ni David.
every time na nakikita niya ang salita ng Panginoon. Ngayong umaga mga kapatid, meron ba kayong ganong pagkagalak? When you know na pag-aaralan natin ang salita ng Diyos. Or parang, ay naku si Pastor Eleno na naman. Mag-share na naman kung ano naman pagsasasabi niya. Mga kapatid, ngayong umaga, ang lagi ko pong panalangin every time I will share the word is that you will hear His word, not mine. No? Na sa kahit papaano paraan ko ito sinabi, ano, ay dumating sa inyo itong salita niya sa kung paano paraan na gusto ng Diyos na marinig niyo ang kanyang salita. Mga kapatid, kay Haring David, for him, it is a joy. Every time na magpapakinggan niya ang salita ng Panginoon, natutuwa siya, nabubusog siya, sumisig na siya. Kaya kung nalulungkot tayo ngayong umaga, kung feeling natin para bang wala na tayong pag-asa sa buhay, go to God's Word. It will heal you. It will strengthen you. It will encourage you. Okay? So, sabi sa Galatians chapter 5, verse 22, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, joy. Ang banal na Spirito po ang magbibigay sa atin ng kagalakan. No? At napag-aralan natin last week, paano na tayo magkakaroon ng Holy Spirit when we receive Jesus as our Savior. Tatatakan tayo ng banal na Spirit. And when we have the Holy Spirit in our lives, sabi niya, He will give you joy. Okay? So, grabe, no? Hindi mo, yung tawag dito, hindi mo pwedeng sabihin na nalimutan ito ng Diyos. No? Na sasabihin mo na, bakit gano'n, tinanggap ko na si Jesus pero wala pa rin joy sa buhay. Imposible. Kasi kung totoong tinanggap mo ang Panginoon sincerely, ito yung mangyayari. You will experience joy in your life. Pero kung hindi mo pa ito ma-experience, isa lang yung dahilan. Baka hindi mo totoo na tinanggap ang Panginoon. Baka gaya-gaya ka lang. Ano? Baka na-pressure ka lang, or baka pinagbigyan mo lang yung nagsabi sa'yo na, tanggapin mo si Jesus. Kasi when you sincerely accept the Lord, yes. This is a Christian gospel church. Yes? You have a Bible study now. I'm preaching. Okay, can I? Yes, sure. You get it. Hi, I'm sorry, Father. I'm from Center of Grace Church Bible Study as well. Am I welcome to attend? Of course. Do you understand Tagalog? Sure. Okay. Okay, so dito po, balik po tayo. Pagka nasa atin po si Christ, Holy Spirit po ay nasa atin, and then He will give us joy. Kung hindi po totoo na tinanggap natin si Christ, walang joy sa buhay po natin. Okay? So, yan po ang unang dapat natin gawin for us to have a cheerful heart. We need to cultivate our relationship with God. And the way to cultivate it, we need to spend time with Him. No? Let us read the Word, let us pray. No? Mag-communicate po tayo sa ating Panginoon. Pangalawa, we need to carry out forgiveness. No? We need to practice how to forgive. No? Kailangan po tayong magpatawad. Bakit kailangan natin magpatawad? Nasabi po sa Mark chapter 7 verses 21 to 23. Basahin niya po natin. Ready? Begin. For it is from within, out of a person's heart, that evil thoughts come, sexual immorality, theft, murder, adultery, greed, malice, deceit, lewdness, envy, slander, arrogance, and folly. All these evils come from inside and defile a person. Ito po ang nilalaman ng puso ng isang tao na walang Kristo sa kanyang buhay. Ano po? Sexual immorality, theft, murder, adultery, greed, malice, deceit, lewdness, envy, slander, arrogance, and folly. Marahil yung ibang mga kasalanan dyan, pwede natin sabihin, Pastor, hindi ko ginagawa yan. No? Pero yung sexual immorality, murder, ang sabi po sa Matthew chapter 5,
Sabi ng Panginoong Kristo sa murder, pagka nag-isip ka pagka nagalit ka sa iyong kapatid, no? Sa iyong kapwa, that's considered murder. Okay? Yung sexual immorality, no? Or adultery, adultery, pagka nag-isip ka lustfully sa isang babae, at I'm sure ito rin po ay kasama din sa mga babae, no? Pagka ang babae tumingin lustfully sa isang lalaki, you committed adultery, no? And then, greed, malice, deceit, lewdness, envy. Marahil, kung susuriin natin ang ating mga puso, makikita natin ang mga kasalanan ito. At nilagyan ko po yung, in-highlight ko yung word na envy. Kasi pwedeng sabihin natin na hindi natin nagagawa yun. But this one, I'm sure lahat po tayo ay nakaka-experience na inggit po tayo. For example, no, sa school, kita natin yung mga gadgets ng ating mga kaklase, sa trabaho. No? Ano yung nararamdaman nyo? Wow, ganda naman. No? May kasunod lagi yun. Sana karoon din. No? At ang isa sa dahilan kung bakit may adultery, may greed, may malice, may deceit, may lewdness, because of this. Envy. No? Inggit. Okay? So, at dahil sa inggit, nagkakaroon nga po tayo ng galit. Kaya kailangan natin magpatawad sa mga tao. Kasi may mga tao na nanakit sa atin. No? May mga tao na nainggit sa atin. At ganun din po tayo. May mga tao na kinainggitan natin, sinaktan din natin. No? At itong mga kasalanan ito ay present, no, sa atin. And we need to ask forgiveness. And we need to give out, no, or carry out forgiveness also. At ang sabi po ng Panginoong Kristo, gaano po ba daming beses kailangan patawarin ng isang tao? Sabi sa Matthew chapter 18 verse 22, 70 times 7. No? So yan ay 490 times. Ang dami na, no? So ang ibig lang sabihin daw po nitong talatang ito ay hindi ka magbibilang, no? Oops, nakaka-400 na ako na pagpapatawad sa tao ito. Hindi, ang ibig sabihin, lagi ka dapat magpapatawad. No? At ang sabi pa dito sa Colossians chapter 3 verse 13, bear with each other and forgive one another. If any of you has a grievance against someone, forgive as the Lord forgave you. So ang magiging basis po ng pagpapatawad natin sa mga taong nanakit sa atin ay kung paano tayo pinatawad ng Panginoon. Okay, excuse me. Gaano tayo kadalas pinatawad ng Panginoon? Alam niyo po mga kapatid, the fact na nandito po tayo ngayon, ang ibig sabihin pinatawad tayo ng Panginoon. Diba? Kasi kung hindi tayo pinatawad ng Panginoon, baka matagal na tayong patay. Matagal na tayong pinausahan ng Panginoon. Baka nasa hospital tayo na, or baka nasa cemetery na tayo na. Dahil sa dami ng kasalanan na ating po ginagawa. But the fact that we are here today, it means the Lord keeps on forgiving us. Kaya sabi po dito sa talatang ito, that's how much you will forgive others. Kung gaano ka kadalas pinatawad ng Panginoon, ganun ka rin dapat kadalas magtatawad ng iba. Siguro sabihin natin, ay, Diyos yun. Ako, tao lang ako. Kaya nga, no? Ang Diyos, may karapatan siya talaga magparusa at may kakayahan siyang magparusa. Di ba? Sapagkat wala naman siyang ginagawang masama sa atin. Pero, bakit yung taliwas, no? Yung hindi niya gusto, lagi natin ginagawa. Samantalang tayo, mga tao, no? Yung mga nanakit sa atin, alam niyo ba, sinaktan din natin yun. No? Kung tayo nagagalit na niloko tayo, nandoko din tayo. Diba? Kumbaga, hindi man sa taong ito, marahil sa iba. Diba? Kaya kung halimbawa maparusahan tayo, dapat lang yun. Pero the fact na buhay pa tayo ngayon, God has forgiven us. Kaya sana mga kapatid ngayon na umaga, ito po ang ipanalangin parati natin. As I've said, hindi natin kaya magpatawad on our own. No? Our own strength, our own ability.
hindi natin kaya magpatawad. Lalo na pagkapatindi yung kasalanan sa atin. Okay? Kaya, kailangan natin ng Panginoong Jesucristo. Kailangan natin ng Holy Spirit for us to forgive others. Kaya ngayong mga ito, sino ang mga tao na kailangan yung patawarin? Kung sinasabi nyo, walang karapatang patawarin yung tao yun, kailangan natin ng Holy Spirit, ng biyaya ng Panginoon to forgive those persons. Kasi, mga kapatid, if you have anger in your life, hindi ka magkakaroon ng cheerful heart. Tatanda ka, may stress ka parati. Kasi pag nakita mo yung tao yun, no, na hindi mo pinapatawad, lilit talaga ang mundo mo. Di ba? Lilit ang mundo mo pag hindi ka marunong magpatawad. At gaya ng madalas natin naririnig na illustration about forgiveness and at saka anger, ang galit daw ay hindi yung iinom ka ng lason, tapos ina-expect mo na yung katabi mo mamamatay. No? Pagka pinanatili mo daw ang galit sa iyong puso, hindi ka nagpatawad, ikaw din ang mapapahawa. No? Ikaw din ang masisira. Ikaw din yung hindi makakatulog, hindi makakakain, at hindi makakadaan doon sa lugar na yun. Kasi baka makita mo yung kagalit mo na yun. But when you forgive, it's for your own self. It's for your own freedom. It's for your own. Hindi para sa kanila. Okay? Mahirap yun gawin. No? Ayun nga, may kasabihan tayo na it's easier said than done. But it can be done. Because of Jesus. Okay? So yun po ang pangalawa na instruction para magkaroon ng cheerful heart. Cultivate your relationship with God. Carry out your forgiveness. Carry out forgiveness. And then, pangatlo, ano? Count your blessings. Alam nyo ba, ito ang gamot sa envy, sa inggit. Yung bilangin mo yung mga blessings na natatanggap mo everyday. At magugulat ka na hindi ka pala dapat mainggit. Sabi nga nila, ano nga ba yung kasabihan na the grass is greener on the other side of the fence. Okay? So sometimes naiingit tayo because the grass over there is greener. Pero sabi nung nasulat nung article na yun, pero hindi mo naiisip na kaya greener yun kasi daming tubig na pinagdilig niya. No? So ang laki ng babayaran niya sa tubig. Ang ibig sabihin, may problema din doon. No? At ang sabi ng isang pastor na narinig ko, si Pastor Topet, ito, very, kumbaga, na-struck ako doon sa sinabi. Sabi niya, about that statement. Kahit na greener, kung natatempt ka na tumingin sa greener pasture, bakit hindi mo gawing greener din yun sa'yo? Nakuha niya? No? Para hindi ka mainggit. Gawin mo rin kung ano yung, halimbawa, na inggit ka doon sa isang tao dahil ang galing, ang sipag niya, no? Maunlad siya, di ba? Bakit hindi mo rin gawin, bakit hindi mo rin sipagan? Para yung lugar mo maging greener din. Nakuha niyo po yung akin. So, you count your blessings. Marahil yung iba ay maraming magandang bahay, no? Maraming sasakyan, pero maraming security. Maraming security guards. Bihira yung mga mayayaman na alam na walang security guard pag lumalabas. Hindi makalabas ng walang security guard. Bakit? Baka makidnap, baka ma-hold up. Diba? Kaya yung ibang mga mayayaman, talaga pag lumabas sila, naka-t-shirt lang, naka-shorts lang, simple lang. Yung hindi mo mahalatang mayaman sila. Kasi pagka pumorma sila talaga ng yung talagang naayon sa kanilang kinikita, baka ma-hold up sila.
So, mas maraming stress. Nakuha niyo po ako. So, marami pong blessing na binibigay sa atin ng Panginoon. Sometimes, nalilimutan lang natin. Kaya, pag nakakaramdam tayo mga kapatid ng inggit, dissatisfaction sa buhay na ito, let us count our blessings. At makikita ninyo na nakakamangha pagpapala ng Panginoon sa bawat isa. Okay? So, yan po ang pangalawang reminder. Ang pangatlo, the image of a cheerful heart. Ano yung tsura ng isang tao na merong masaya na puso? Okay? Ang una, he is guided by the Lord. No? Ang isang tao, kung bakit siya merong cheerful heart, because he is guided by the Lord. Sabi po sa Proverbs chapter 3, verse 5 and 6, trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him, and He will make your paths straight. Gagabayan ka ng Panginoon, mga kapatid, if you trust the Lord. Okay? Di ba? Ano po ang mararamdaman nyo pagka lahat ng dinadaanan nyo ay tama? Malulungkot ka ba nun? Ay, tumama na naman ako. Kalungkot naman. Di ba? Alam niyo po ba pag nagdadrive ako, ang madalas na dahilan bakit nag-aaway kami ng asawa ko ay pagka naliligaw ako ng daan. Pagka mali ang daan ng pinuntahan. Di ba? Pag hindi ko sinunod yung ways, pagka nagsarili ako. No? Pero mga kapatid, if we will allow the Lord to guide us, no? Sabi niya, He will make your path straight. Di ba? Gagabayan ka ng Panginoon. Eh sa buhay na ito mga kapatid, kung sa atin lang, hindi natin alam ang tamang daan. Maliligaw at maliligaw talaga tayo. Pero kung tayong konsulta lagi sa Panginoon, He will lead us to the right path. Sapagkat nasabi ng Panginoon sa Kristo sa John 14:6, I am the way. I am the way. And you know what? Alam niyo ba kung bakit naghahanap tayo ng daan? Because we want to go back to the Lord. No? Unconsciously, ang ating kaluluwa at espiritu ay hinahanap ang Diyos. Kaya kung ano-ano na lang ang ating sinusubukan. No? Pero, hindi natin alam, makikita natin ang tamang daan papunta sa Panginoon through His Word. At mababasa natin that it's through Jesus Christ. Pero kung aasa lang tayo sa sabi-sabi ng iba, sa philosophy ng iba, maliligaw tayo mga kapatid. No? Kung gusto nyo malaman ang tamang daan, go to the Bible. Because you will see that Jesus is the way. Okay? And then sabi dito sa Psalm 32, verse 8, I will instruct you and teach you in the way you should go. I will guide you with my eye. Ito ay voluntary. Hindi ito request ng tao. Hindi mo kailangan pag-pray na, Lord, please guide me. No? Kasi may assurance ka. No? Once Jesus is in your heart, may assurance ka sa Panginoon that He will instruct you and teach you in the way you should go. And then sabi niya, I will guide you with my eye. Titingnan kita. Hindi sa pakiramdam. No? Hindi titingnan talaga kita. Di ba nakakatuwa yun? No? Pagka yung nag-guide sa'yo, talagang tinitingnan kung saan ka pupunta. Ibig sabihin, hindi ka mawawala pagka tinitingnan ka. Okay? So yan po ang promise ng Panginoon sa bawat isa. The Lord will guide us. Yan po ang image or ang itsura, ang picture ng isang tao na mayroong cheerful heart. He is guided by God. Second, he is grounded in the Word. No? Yung salita lang ng Diyos ang kanyang sinusunod. Wala nang iba. Hindi opinion ng iba, kundi salita ng Panginoon. May nakausap po ako na isang estudyante sa Bible School, sa Word of Life. At meron kaming pinagkwentuhan na isang paniniwala. Ang tanong niya parati sa akin, saan mo makikita sa Bible yan? Saan mo makikita yan? Sabi ko, iisip ko lagi, saan ko nga ba ito nakita? Mabasa. Kasi sabi niya sa akin, hindi ka napapaniwalaan sa sinasabi mo hanggat hindi mo yan hanggat hindi mo ipapakita sa akin.
kung nasaan sa Bible yan. Diba? So, ang isang tao na may cheerful heart, he is grounded in the Word. No? Siya ay, ang kanyang sinusunod, ang kanyang gabay sa buhay, ay ang Word of God. Tingnan niyo po itong talamat ito sa Colossians chapter 2, verses 6 and 7. Basahin niyo po natin. Ready? Begin. So then, just as you received Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith, as you were taught, and overflowing with thankfulness. So yung as you were taught dyan, yung sa pagtuturo sa inyo ng Word of God, dapat maging rooted and built up in Him. Okay? Na maging matibay ang iyong pundasyon. Ano bang ibig sabihin nun? Bakit kailangan nating maging matibay, no, sa katuruan ng Panginoon? Sapagkat sa panahong ito, lalo na sa panahong ito, maraming mga tao nangangaral tungkol sa salita ng Panginoon. Pero kung hindi mo alam, no, kung yung kanyang tinuturo ay buhat sa Bible, maliligaw ka. No? Sometimes, ang pangakit ng maraming mga tao ay yung dami ng umaattend sa kanila. Okay na? Yun ang panghikayat nila sa atin. Ang daming umaattend, talagang kung saan-saan pagaling. No? Pero kung susuriin mo yung kanilang turo, iba. Ito po mga kapatid, tandaan nito. Ito po ang aming laging batayan. Pagka may nakausap ako na mag-share ng Word of God sa akin, ang tinatanong ko sa kanila, no, ay paano ka makakapunta sa langit? Yun ang yun ang unang. Doon yung malalaman kung sa Biblia o hindi yung kanyang itinuturo. Pag sinabi niyang through Christ, makakapunta ka sa langit. Tama yun. Tama yung kanyang tinuturo. Pero ang pangalawa na itatanong ko po, yung pagpunta mo ba sa langit ay mawawala pa o hindi? Pag sinabi niya, mawawala yan. Yun. Hindi lang po yung nakalagay sa Bible. Kasi nakalagay sa Bible, ang pagpunta sa langit is through Christ. Pag tinanggap natin si Jesus, hindi na mawawala yung pagpunta natin sa langit. Okay? So, doon pa lang po sa dalawang yun, malalaman mo kung biblical o hindi yung nagtuturo. Sapagkat yun po ang nakita ko sa Bible. At yun ang makita natin sa Bible. Hindi po yan opinion ng maraming mga tao o ng mga scholars. Kundi kung pag-aaralan natin ng Bible, po, ang pagpunta sa langit is through Jesus Christ. Hindi through religion or hindi sa pamagitan ng ibang mga practices. Only through the Lord Jesus Christ. Okay? So, kailangan maging matibay po yung katotohanan yan sa atin. Nasabi sa Job 23 verse 12. Basahin niya po natin. Ready? Begin. I have not departed from the commands of His lips. I have treasured the words of His mouth more than my daily bread. Okay? So, itinuring po ni Job na ang salita ng Diyos ay higit pa sa pagkain. Sino dito ang kayang hindi kumain ng isang araw? Yung ayos pa rin. Siguro hirap tayo. Ako, mag-miss lang ako ng isang meal. Talagang nanginginig na ako. At kahit anong maisip kong pagkain, masarap. At pagka kumain ako, kailangan talagang nagiging doble ang kinakain. Si Job, sabi niya, I have not departed from the commands of His lips. Bakit niya sinabing I have not departed? Sapagkat si Job, ang tindi ng pagsubok na na-experience siya dito. No? Imagine na nawala yung kanyang kabuhayan at yung kanyang mga anak, 10 anak, in one day. Tapos, hindi ko alam kung the following week or the following month, yung health naman niya ang nag-suffer. Pero ano sabi niya? I have not departed from the commands of His lips. Hindi ako lumayo. No? Hindi ako nagtampo sa Diyos. Sabi niya, I have treasured the words of His mouth more than my daily bread. So ito yung tao na grounded in God's word. Kahit anong mangyari, talagang yung salita pa rin ng Diyos sa kanyang panghahawa. May mga tao na, kanina sa preaching, ni David Jeremiah, nakikinig ako ng preaching, may lumapit sa kanyang isang Christian, at
sabi sa kanya, mag-quit na ako. Binigay sa kanya yung Bible. Ano? Parang yung tsapa ba na pulis na, I quit. Sabi niya, bakit sinusoli mo sa akin yung Bible? Kasi ang hirap ng buhay ko. Akala ko magiging magaan ang buhay ko. Lalong humirap. Kaya I quit. Binigay niya, sinuli niya yung Bible. Si Job, sa kabila ng napakalupit, napakatindi na experience niya, he did not departed. At ang sabi niya, I treasured your word more than my daily bread. Alam niyo po mga kapatid, sa panahon ng pagsubok, mas lalo tayong dapat lumapit sa Panginoon. Sapagkat ang Panginoon niya, source of strength, source of encouragement. Okay? So sana po, huwag natin kalimutan ang mga talatang ito sapagkat napaka-importante nito for us to have a cheerful heart. You need to be grounded in the Word. And panghuli, you need to be grateful in all circumstances. Ang sabi dito sa Colossians chapter 2, verses 6 and 7, when you are rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you were taught, and overflowing with thankfulness. Magpapasalamat ka parati sa Panginoon. Masama man o mabuti nangyayari. As I've said, ito po ay yung halimbawa, bakit susunog yung bahay nyo? Sabihin nyo, Lord, thank you na susunog ang bahay namin. Yun ba ang yun ba ang ibig sabihin niya? Namatay ang iyong loved one, Lord, thank you, namatay ang yung mahal ko sa buhay. Di ba, hindi, parang inconsistent. Ang ibig sabihin niya, you are confident, na may dahilan ng Panginoon bakit nangyari. Yun po ang ibig sabihin mo, overflowing with thankfulness. You are thankful to God, na yung kalooban niya ay mangyayari. At you are thankful to God na itong masamang nangyayari sa iyo, it will turn out to be for your good. Hindi mo lang alam pa ngayon. Okay? But later on, you will realize na lahat ng bagay na nangyayari sa atin, para sa atin, ay kakabuti. Sabi sa 1 Thessalonians 5:18, basahin po natin. Ready? Begin. Give thanks in all circumstances. For this is wow, sabi niya, give thanks in all. Hindi some circumstances or when your circumstances are good. Di ba? But all circumstances. So, masama man, nakakalungkot man, nakakagalit man, or masaya ang pangyayari sa buhay mo, you need to be thankful. As I've said, magagawa lang natin yan in Christ Jesus. Okay? Kung nasa atin si Christ. Kung hindi po natin kayang pasalamatan ng Panginoon sa nangyayari sa ating buhay, marahil magandang itanong natin sa ating mga sarili. Tinanggap ko na ba si Jesus? Si Jesus ba ay nasa puso mo na? Okay. Kasi yun po ang tangi lamang dahilan kung bakit tayo makakapagpasalamat sa Panginoon. When Jesus is in our hearts. Nasabi yan, it is God's will. Itong mga nangyayari ito, kalooban ito ng Panginoon sa atin. Okay, so sa Proverbs 17, verse 22, ulitin natin itong talatang ito. Basahin niya po natin. Ready? Begin. A cheerful heart is good medicine, but a crushed spirit is the loss. Ang isa pa po kahulugan ng cheerful heart dyan is, you can choose. Pwede kang pumili to have a cheerful heart. Or, if you remain crushed in spirit, it will dry up your bones. Magkakaproblema. So the choice is yours. To have a cheerful heart is a choice. At ito ang magandang balita. Since Jesus is in our hearts, we have the ability to choose to have a cheerful heart. So, mga kapatid, ngayong umaga, nawa magkaroon po tayo ng cheerful heart, hindi lamang ngayong araw na to, kundi sa bawat araw, sa bawat circumstances or circumstance ng ating buhay. Ay panalangin. Panginoon, salamat po sa isang bahagi ng buhay namin
na dapat namin ayusin. Ito yung aming mga puso. Madalas kami nagkakamali, napapahamak at napapahiya sapagkat sinusunod namin kung ano ang dinidikta ng aming puso na hindi base sa inyong salita. Ngayong umaga, salamat po sapagkat ang isang malusog na puso, ito po ay masayang puso, a cheerful. Salamat po, Panginoon, sapagkat binigyan mo kami ng mga instructions kung paano magkakaroon nito. Nakita rin namin, Panginoon, ang kahalagahan nito at ang itsura ng cheerful heart. And I pray na hindi lamang ito manatili sa amin ngayong araw na ito, kundi manatili ang katotohanan ito sa amin pong buhay. At kami po, Panginoon, ay mamuhay ng may puso na masaya, may kagalakan, Panginoon. Upang maging maayos ang aming pong kalusugan at ito, Panginoon, ay may bahagi din namin sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa inyong salita. Ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, para po sa